Kumusta na? Alam natin na mahirap talaga ang may utang, lalong-lalo na ang malubog sa utang. Maraming Pilipino ang nahihirapang malampasan ng mga utang. At siyempre, kakambal niyan ang katakot-takot na stress. Pero may mga bagay kang kayang baguhin para sa ganon ay maiwasan ang mga utang. Dahil kapag less ang utang, mas konti rin ang stress mo sa pera. Tara at tingnan natin ang mga practical na pagbabago para makontrol mo ang pera mo, mapabuti ang iyong financial situation at maiwasan ang pag-utang. Kung bago ka pa lang sa channel, pakihit mo na yung subscribe button. Salamat! Ang needs versus wants. Marami sa atin ang araw-araw na nag-aalala kung sasapat ba ang sahod hanggang sa katapusan. Kahit pa may trabaho, ramdam ng marami ang palaging kapos. At ang mas masakit, palala ng palala ang sitwasyon. Bakit? Dahil ang ating sahod ay unti-unting kinakain ng mga gastusin na sa tingin mo ay maliliit lang. Pero dahil sa paulit-ulit naman, lumulobo na rin. Tulad ng madalas na online shopping ng mga kung ano-anong maliliit na bagay. Mukhang mura kapag paisa-isa, pero kapag pinagsama-sama buwan-buwan, malaking halaga rin ang nawawala sa budget ng hindi mo namamalayan. Ganon din ang sobrang asa sa food deliveries. Oo, convenient at nakakatipid sa oras, pero kapalit nito ang delivery fees, service charges, at madalas mas mahal na presyo ng pagkain kumpara sa pagluluto sa bahay. Lahat ng ito ay mabigat na pasanin, lalo na sa mga middle income earners na Pilipino. Yung sapat lang ang kita para hindi matawag na mahirap, pero kulang para makaramdam ng tunay na seguridad sa pera. Kaya dapat talaga ay kilalanin ang needs versus wants. Mas kaunti ang wants, mas maayos ang buhay. Kapag hirap ka na nga makaipon, pero ang dami mong wants, malamang malubog ka sa utang, sa loan, credit cards at buy now, pay later. Kapag malinaw sa'yo kung alin ang talagang kailangan at alin ang luho lang, mas kontrolado ang gastos, mas kaunti pa ang stress sa pera. Lumalaki ang mga gastos pero hindi ang sahod. Ito ang realidad na araw-araw ay nararanasan ng maraming Pilipino. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga pagkain, ang walang tigil na pagtaas ng gasolina at pamasahe, pati na ang pagmahal ng upa at utilities. Ang sahod, halos hindi naman gumagalaw. Kaya may trabaho ka man, pakaramdam mo ay palaging sakto lang sa mga bayarin ang kita mo. Dahil dito, maraming Pilipino ang napipilitang umasa sa credit cards para punan ang kakulangan sa araw-araw, sa personal loans, pangtapal sa emergency o buwanang gastos. Ang mga 0% interest promos, mukhang solusyon, pero madalas, bitag pala. Kaya ang resulta, palaki ng palaki ang mga utang. Matindi ang stress at anxiety tuwing due date ng bayaran, walang financial freedom. Ang sahod, diretso bayad, walang natitira. Kapag mababa ang sahod at mataas ang presyo ng lahat ng bilihin, hindi utang ang talagang solusyon. Pansamantalang solusyon lang ang utang, pero nagiging pangmatagalang problema kapag napabayaan. Ang unang hakbang para makalabas sa cycle na ito ay ang magkaroon ng mas malinaw na budget, mas disiplinadong paggastos, at mas maging maingat sa mga utang promos. Kahit hindi ka pa mayaman, ang mahalaga, hindi ka nalulubog sa araw-araw na utang. Hindi nakukuha sa swerte ang financial success. Hindi ka yayaman dahil swerte ka. Hindi dahil may koneksyon ka at hindi dahil baka may biglaang dumating na opportunity. Yayaman ka dahil marunong ka magdesisyon ng tama sa araw-araw. Ang paglago ng pera ay hindi tungkol sa laki ng kita lang. Mas tungkol ito sa kung paano mo minamanage ang perang meron ka. Kapag hindi ka marunong mag-manage ng pera mo, kahit gaano kalaki ang sahod, lagi kang broke dahil hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Kapag laging credit card ang gamit mo, para sa lifestyle na hindi mo naman talaga afford, unti-unti kang lulubog sa utang. Kapag walang disiplina sa paggastos, baka 50 anyos ka na, ay paycheck to paycheck pa rin ang buhay mo buwan-buwan.
Hindi ka hirap sa buhay dahil kulang ka sa swerte. Nahihirapan ka dahil kulang ka sa tamang diskarte. Akala ng marami, normal ang may utang. Matagal lang kinondisyon ng mga bangko at financial institutions ang mga tao na maniwalang normal lang ang mangutang, na parte raw ito ng adult life, na hindi ka aasenso kung wala kang utang. Pero hindi ito normal at lalong itong hindi healthy. Ang utang ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi umaangat ang maraming tao. Ang car loan, binabayaran mo buwan-buwan ang isang bagay na araw-araw bumababa ang value. Ang buy now pay later, pinaparamdam na kaya mo. Pero ang totoo, ginagawa kang gumastos ng higit sa kaya mo. Kapag may utang ka, hindi ikaw ang may kontrol sa pera mo. Ang bangko ang may kapangyarihan sa oras at kita mo. Nagtatrabaho ka para magbayad, hindi para yumaman. Hindi ito financial freedom. Ito ay financial captivity. Marami ang hindi handa. Maraming middle income earners na Pilipino ang mas malapit sa financial disaster kaysa sa akala nila. Isang emergency lang. Ang pagkakasakit o pagkawala ng trabaho ay pwedeng maubos ang lahat. Bakit? Dahil ang totoong kalagayan ng marami, walang emergency fund. Walang sasalo kapag may biglaang problema. Kaya umaasa sa credit card o sa kahit anong uri ng utang. Madalas, kahit mataas ang sahod, kapos pa rin dahil sa lifestyle inflation. Sa halip na maghanda para sa mga hindi inaasahang pagkakataon, gastos para sa mga walang balik na bagay ang madalas na inuuna. Bili ng bagong phone, kahit okay pa naman ang luma. Kung ano-anong installment plans ang kinukuha kasi may promo sa credit card. At pagkatapos ng lahat ng ito, nagtataka pa, bakit hindi yata gumaganda ang buhay ko? Ang sagot ay simple. Dahil inuuna ang forma kaysa maging matalino sa pera. Ang tunay na progreso ay may emergency fund. Peace of mind na, iwas utang ka pa. Ang kahandaan sa buhay ay hindi nakikita sa suot o ganda ng mga gamit mo. Makikita ito sa pagiging kampante mo sa oras ng mga problema. Disiplina ang kailangan. Hindi ka rin yayaman kung wala kang disiplina sa pera. Walang shortcut, walang sekreto, walang swerte na sapat para talunin ang kawalan ng disiplina. Habang lumilipas ang mga taon, lalong umaangat ang mga taong may malinaw na sistema at disiplina. Habang lalong lumulubog ang mga pabaya, kahit pa maganda ang sahod nila. Hindi nabubuo ang tunay na yaman sa puro asa-asa lang. Hindi sa baka bukas gumanda ang buhay ko. Hindi sa aayos din ang lahat sa buhay ko. Nabubuo ang yaman sa pagiging responsable sa sariling pera. Araw-araw, kahit wala nakakaalam o nakakakita. Kaya dapat, putulin ang mga gastos na hindi kailangan. Hindi lahat ng gusto mo ay kailangan mo. Iwasan ang bad debt kahit normal lang ito sa iba. Hindi porke ginagawa ng karamihan ay tama na. Mag-invest ng maaga. Panahon ang pinakamalakas mong kakampi, hindi ang laki ng puhunan. Ang disiplina mo ngayon ang magbibigay sa iyo na mas masaganang bukas. Tumanggi sa utang para sa mas maunlad na buhay. Ang financial system na meron tayo ngayon ay hindi pabor sa walang pera. Dahil pinapayaman nito ang may pera na sa pamamagitan ng interest, fees at assets. At pinananatiling lubog sa utang ang mahihirap at middle class sa pagbibigay ng easy access sa pag-utang at ang lifestyle pressure. Ang pagkakamali natin, we play the game na laging pabor sa mga financial institutions. Habang sila ay yumayaman, ikaw naman ay mas nababaon sa utang. Kaya ano ang paraan para makawala? Tumanggi sa utang. Itigil ang pangungutang para lang makasabay sa lifestyle ng iba. Huwag gumastos para sa mga hindi mo talaga kailangan. Unahin ang seguridad, hindi porma. Ipon muna bago ang luho. At tandaan, hindi lahat ng kaya mong bilhin
ay dapat mong bilhin. Thanks for watching. Please subscribe and don't forget to like and share the video. See you in the next one.